Ilang bahagi ng kanluran ng Luzon patuloy pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan, pero the rest ng hilagang silangan ng Luzon mananatili na ang katamtaman at malinsangang panahon kabilang ng Metro Manila at bahagi ng Calabarzon at Visayas. Pero sa Eastern Mindanao, inaasahan ang redeveloping na ng monsoon trap dahil sa developing na po ng bagyong C95W na nasa tropical depression category na since kahapon. Kanluran ng Loro Luzon, patuloy pa rin makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pero hilagang silangan ng Luzon, kasama na ang Metro Manila, Calabarzon, Visayas, ay magiging mas katamtaman at mas humid ang panahon. Samantalang sa bahagi ng Mindanao, asahan ang unti-unting redeveloping ng monsoon trap dahil sa unti-unti nang nakahatak ng bago na buong bagyo sa labas ng ating PAR na si 95W. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, September 10, 2024. Ang oras nating boss ngayong tanghali ay eksakto alas 12 na ng tanghaling tapat. Nakaranas kayo ng humid at maalinsangang panahon ang bahagi ng Metro Manila, tinaparte ng Southern Luzon, Calabarzon, and the rest ng Mimaropa at Visayas area. At ilang bahagi dyan sa may bandang southern part o southeast ng Visayas. Well, dahil sa combination na rin ng ilang easterlies na dumadaloy sa silangang bahagi ng bansa, habang ang bahagi naman ng Mindanao ay umiiral na ang monsoon trap at unti-unting nagkakaroon ng monsoon gyre dyan sa parte ng Eastern Mindanao dahil sa unti-unti ng paghatak nito mula kay 95W na ngayon ay since kahapon pa, tropical depression category na nga ito, nagkakaroon na ng upward wrapping. Napakamalawak at napakabagal nga lang ng development nito. Kitang-kita sa ating Doppler imagery, o Doppler radar imagery sa bahagi ng kanluran ng Luzon, patuloy pa rin na may mataas na water vapor, lalo na sa bahagi na yan ng northwestern Luzon ay nakakaranas pa rin ng ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. Bagamat tumaas na ng bahagya ang atmospheric pressure sa may kanlurang bahagi ng Luzon, so mukhang hindi ito matutuloy maging invest, kundi magiging parang trough shallow na habagat lamang ito. At since medyo numinipis ng bahagya na rin ang daloy ng habagat sa bandang kanluran ng Luzon. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at partly cloudy pa rin sa amin since kaninang umaga. So ngayong tanghali, magiging mas maalinsangan po tayo ngayon. Despite na nasa around 30 to 31 degrees Celsius ang outside temperature. Since medyo humid tayo, mataas po kasi ang ating outside humidity concentration na 77%. Sa lowest temperature nito, Talalaki Weather Station, kaninang 5:27 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.4 degrees Celsius. Kahapon, medyo mataas, nasa 13.4 degrees Celsius ang aming pinakamataas na air temperature. Kahapon ito ng hapon na at 3:56 PM. Meaning, bahagyang mataas ang aming heat index na nasa 38 degrees Celsius ang init pandama. Well, bagamat hindi umabot ng 40, may tuturing itong medyo comfortable kahapon. Medyo humid nga lang, kaya medyo mas doble yung nararamdaman natin yung init pandama since kahapon, lalo na sa Metro Manila. Sa P16 in past 24 hours naman, ang unang hinatuan sa may napaka-mainit na air temperature nila, 35.4 degrees Celsius. Sa Baguio, natiling mas mababa pa rin ang kanilang temperatura, well, dahil sa nakakaranas pala din sila kahapon at inasa ngayong araw na medyo mas makulimlim, gloomy at mga kalat-kat pa rin ng mga pagulan. So far, nasa 16.6 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura sa Baguio at sa Inula naman ang Malibali Bukidnon, nakararanas ng pag-ulan na mabot ng 60 mm na total rainfall. Since wala kami na italang pag-ulan kahapon at isang araw, so diretso agad tayo sa ating outside humidity. So far, nasa 76% tayo, tumaas ng 5% since last hour. Medyo thunderstormy tayo dahil sa 1,007 hectopascals ang ating atmospheric pressure sa Metro Manila, and steady ito since last hour. So medyo makakaranas tayo ng mga ilang localized thunderstorms ngayong maghapon po mga folks. Samantala sa ating space weather status, meron tayong patuloy na X-ray flux mula sa M3.4 despite na medyo minor ito kung sisilipin natin.
ay patuloy pa rin ang type 4 radio emission. So, nai-report na natin kahapon yan at nasahan ng mga ilang minor emissions mula sa coronal mass ejections. Reported ito kaninang 8:41 AM, alert message. So, inaasahan natin na magtataas ang ating KP index or geomagnetic field na posibleng umabot pa sa KP 6.0 o G2 geomagnetic storm ngayong araw ha. Kung di man ngayong hapon, maaaring mamayang bandang gabi po, makakaranas tayo ng hanggang G2 geomagnetic storm. Hanggang bukas ba aabot ito? Yes, posible pa rin umabot sa G1 geomagnetic storm na KP5 index. Hanggang bukas po yan ng September 11. So meaning may mga ilang posibleng minor to moderate tayo na storming likely hanggang bukas po yan ng September 11 dahil sa arrival nga po ng coronal mass ejection na na-release ng haring araw since September 8, 2024 po yun, which is pinost natin nga po kahapon yung initial report ng arrival release ng CME at associated radio flux. Expected po ang ating radio blackout at least 55% ang minor to moderate possible radio blackout. Solar radiation mataas po ngayong araw at 75%. So posibleng mabot ng S1 o greater yung kanyang 10 mega electron volts. Pulse expected ng ngayong araw. Mula ngayong araw po yan. So, maaaring mag-threshold o tumuloy-tuloy ito hanggang bukas po ng September 11. So, malinaw po yan mga folks. Sa ating high tide and low tide status, so far may 13 hours and 49 minutes pa tayo to maximum high tide. So, kasalukuyang low tide po tayo mga folks. So, pataas pa magiging alon yan itong maghapon. Well, titingnan natin ay at least mga 120 pa mag-maximum high tide. Pero patatapos lamang po ito. So 0.3 po ang pinakamataas. So wala pa tayong magiging problema. Pero kung titingnan naman natin yung possible na gale warning at taas ng alon gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring. Hopefully, mag-datalize. Medyo mabagal ngayon ang data feed ng internet natin. At normal naman ang ating wave height. So wala po tayong nakataas na gale warning at mag-alon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kanina 5:44 AM at tinasaan lulubog ito mamayang 6:01 PM. At ang moonrise na nasa 40% illuminated na po ito. So magpo-first quarter na po. At sumikat ito kaninang 11:18 AM lamang. So nasa elevation na ito na 16 degrees. Ayan, pa-moonrise pa lamang. At lulubog ito mamayang gabi at 10:41 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes hanggang bukas po ng Merkules, inaasahan po magiging partly cloudy ang ating maghapon, especially magiging humid at medyo maalinsangan tayo kabilang nasa bahagi ng Metro Manila at lalo na sa katimugang bahagi ng Southern Luzon and the rest ng Visayas. At bukas, ganoon din, partly cloudy din ang inaasahan ang magiging panahon at kalat-kalat din ang mga pag-ulan. At despite na 100% chance daw ang forecast ng ulan ngayong araw at 80 to 81% bukas, ay maaring hindi ito sa amin mismo sa Caloocan, maaring dito lamang yan sa ibang karating ng Metro Manila at mostly isolated rain showers lalo na mamayang ngayong hapon o bandang gabi po. Ayon sa lowest temperature expected, naglalaro sa 31 degrees Celsius. From lowest temperature expected, 26 to 27 degrees Celsius. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung halos maaraw at palinsangan sa bahagi na naman ng bandang Cagayan Valley. Kasama na ang Tugigaraw, Isabela at east sections ng Aurora region. Then dito sa may bandang Nueva Ecija, Central Luzon at bandang Bulacan, papasok ng bandang Metro Manila at Southern Luzon, especially sa bandang Calabarzon at Mimaropa, katamtaman at maaraw at palinsangan po iiral sa atin. Maliban sa ilang bahagi ng kaluran pa rin ng Luzon na medyo may umiiral pa rin na monsoon trap dyan na magpapaulan sa iba't bahagi ng Zambales, ilang portions ng Pangasinan at ilang portions din sa bandang Ilocos Sur. Pero mostly light to moderate showers ang medyo iiral dito dahil kung sisilipin natin ng heavy rain potential, mga ilan lamang ang mga cluster ng heavy rainfall sa may bandang Occidental Mindoro at bandang Manila Bay. Pagitan yan, malapit sa bandang Southern Luzon area. Bagamat medyo lumalayo na po yung portion ng trough ng habagat at unti-unting medyo numinipis na ito dahil umiiral na po ang easterly wind na sumasabay naman di sa may bandang south
Eastern Visayas, lalo na sa Eastern Mindanao, na magdudulot ng developing ng monsoon trough at nagkakaroon na ng slowly gyre circulation na po, ha? Yan, nagkakaroon na ng monsoon gyre dito, ha? Yung southwesterlies, unti-unti na uulit, nag-accumulate at hinahatak na unti-unti nitong si 95W po. Dahil unti-unti nang nagkakaroon ng wrapping intensification, bagamat mabagal yung development ni 95W, pero malinaw yung kanyang monsoon trough dito na dahan-dahang nagmo-monsoon gyre unti-unti. Kaya asahan po ang moderate and heavy rain showers most of Eastern Mindanao at ilang portions ng Davao Region, Sorsogon area at bandang Central Mindanao. Unti-unti magiging overcast and gloomy, din magiging gloomy po ang bahagi ng Zamboanga Peninsula at magdudulot ng mga kalat-kalat pag-ulan at unti-unting magiging masama at masungit na naman ang pag-ulan sa halos buong silangan ng Mindanao. Maaaring mag-traverse yan habang kumikilos pa hilaga itong low pressure area. Actually, isa ng tropical depression. At inaasang unti-unting mararamdaman niya na taga-Son Golden Norte, southern portions ng Visayas, unti-unti at hanggang sa mga susunod na araw o within 90 hours, mararamdaman na unti-unti mula sa Mindanao hanggang Visayas area. So medyo prepare po tayo sa posibilidad ng biglang heavy rain showers at potential na magdudulot ng pagbaha within 90-hour period. So medyo prepare po tayo mga folks. Ano ba ang basihan kung bakit nagkakaroon ng monsoon trough at nahahatak ang southwesterlies na naman dito sa katimugang bahagi ng Mindanao? Tingnan natin gamit ang ating water vapor mula sa satellite imagery ng CIMMS. Courtesy of NOAA, kitang-kita po ang na-developing ng monsoon gyre dito. Ayan. Yung sirkulasyon ni 95W, ayan. And then yung inflow ng hangin na unti-unti niyang nahahatak. Masyado lamang malawak yung outer layer ng sirkulasyon niya. So kung mapapansin niyo, yung hatak niya sa southwesterlies ay malawak din at mabagal. Pero mataas ang accumulation, so eventually pagkakaroon niya ng significant na mga pakulan nga po, lalo na sa may silangang bahagi ng Mindanao area at mararamdaman ng mga taga Davao Region unti-unti yan. So maliwanag yan mga folks ha. At kita din sa Himawari satellite imagery, mas maulap na po gloomy at nakakaranas sila ng mga light to moderate showers and some heavy rain showers ng mga taga Butuan, Surigao del Norte at Surigao del Sur area. So nalalabi ng bahagi ng Bicol Region, Southern Luzon at Visayas ay magiging katamtaman pero partly cloudy to mostly cloudy at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ang aasahan sa buong bahagi ng Central Visayas, lalo na sa may bandang Eastern Visayas ng bandang Borongan, Dolores at Borongan City, Eastern Samar. Sa Central naman, ang parte ng Cebu sa bandang Toledo at Danao. Sa Leyte naman, ang areas ng Sugod at Baybay at Coro. At sa may Negros Region naman, ang bahagi ng San Carlos City, Bacolod, patawid ng Iloilo na yan at ilang portions ng bandang Candoni, Kabangkalan at Bayawan area. Magkaroon man ng mga pagkalat-kalat din ng pag-ulan sa Sikihor, typically mga biglaang light to moderate showers lamang. So halos magiging humid ang bahagi na yan ng Southern Luzon at Visayas, kabilang na ang Calabarzon at Metro Manila nitong maghapon, pero asahan din ang forecast ng mga biglaang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Makikita po, aktibo na po ang ating unang sector ng tropical cyclone sector monitoring ng INFIMARY. Makikita po ay ganap ng tropical depression itong si 94W na tinawag na sa code 14W na. As of 1:45 PM na po ngayong hapon, nasa maximum wind speed nito na 54 km per hour at bugsong umabot na ng 67 km per hour. Central air pressure nito, 1,003 hectopascals o 1,004 hectopascals ang kanyang central air pressure. At kumikilos ito pa northwestward pa rin po sa bilis na 15 km an hour. Ang layo nito, halos na natili pa rin base sa aking huling report sa aking Facebook page. Pero actual natin ito susukatin dahil malamang nagbago na yung pinaka-latest coordinates nito ayon sa ating pinaka-aggressive na tropical cyclone sector monitoring. Yan, ito kasi mas aggressive to. Ito yung halos every 15 minutes gumagalaw talaga yung bagyo o every hour. Every minute o every hour gumagalaw siya bigla. So mas aggressive to. So susukatin natin yung pinaka-latest nito ngayon. As of 1:30 PM na, 1 o'clock.
Ayan, as of 1 o'clock PM po ngayong hapon, nasa layo pa rin ito from Gian Eastern Samara, east ng Gian Eastern Samar, nasa layong 2,233 km east ng Gian Eastern Samar pa rin. Or kung pagbabasehan natin, kung pagbabasehan natin yung southeast ng Guam, nasa layo itong 315 km southeast ng Guam. At makikita natin na meron na siyang napakamalawak na upward low convection. So medyo nag-organize na po yung kanyang sirkulasyon at kitang-kita naman po yung distansya o lawak ng kanyang sirkulasyon. At dahil po dyan, makikitaan natin yung monsoon gyre na nahahatak na ngayon, dahan-dahan nitong si 95W. So kitang-kita po yung monsoon trough na yan. So unang-una, gaya na ating report, 3 days ago pa, at kahapon ay makikita ang unang-unang mararamdaman yan ng bandang katimugan ng bansa, especially ng taga Mindanao. Then unti-unti mararamdaman na rin yan ng taga Visayas habang kumikilos pa north, westward itong si 95W. So kitang-kita po sa maliwanag na satellite imagery natin. Kung magbabasehan natin ang floater, kitang-kita naman po ang malawak at very broad na organized circulation na. So pumupilido na rin yung kanyang sirkulasyon, kaya highly confident at mataas na talaga ang tsansa nito na mag-iisang mas aktibong bagyo na. Yung lupit nito ngayon, unti-unting mararamdaman dyan sa Guam. So kung may Pilipino tayong nagtatrabaho dyan sa Guam, be ready po dahil masungit na po ang mararamdaman ninyong panahon dyan. Lumalabas na rin sa ating mga tropical cyclone track primary ang kilos nitong si 95W. Ayan, no? So kikilos siya pa northwestward at for the next within 90-hour period, probably mga bandang Biyernes po ng hapon o gabi o bago magsabado ng madaling araw, inaasang nasa border na ito ng PAR at posibleng pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility, Sabado ito ng umaga mga folks ha. At inaasang i-exit din kaagad ito ng Philippine Area of Responsibility bago maglinggo ng umaga. So baka kung either, depende sa bilis ng kilos niya, either umexit dito ng PAR, baka madaling araw ng linggo, or gabi ng Sabado bago maghating gabi. So either way, within 24 to 30 hour period ang inaasahan natin na forecast na ito'y papasok at lalabas ng Philippine Area of Responsibility. So maaaring tawagin ito sa pangalang o local name natin na PERDI, since yung isang bagyo nga po o isang low pressure area na binabantayan natin ay nasa labas na po ng ating Philippine Area of Responsibility. So since hindi na ito nasa loob dahil ito ay nag-monsoon depression na lamang siya dahil hahawi na ito sa may bandang Eastern China, inaasahang hindi na ito tuloy ang magiging malakas na tropical cyclone. Maliban kay 95W na inaasahan natin, matatawag natin ito sa local name na PERDI just in case. So mahaba-haba pa po ang tatahakin niya mula sa Guam. May at least mga ilang araw pa, mga mahigit 3 araw pa ang tatravelin nito. Kaya nga ang binigyan natin expected forecast ay within 80 to 90 hour period po. Then mabagal po ang galaw niyan at progress habang kumikilos pa hilagang kanluran. So malinaw po yan ha. Magiging epekto ba ito sa bansa? Despite na hindi ito magkakaroon ng o nakikitaan ng landfall scenario sa Pilipinas, yung epekto naman ng habagat na unti-unti na naman yung hahatakin at may ginagawa nga tayo na tinatawag nating Southwest Monsoon Enhancement Circle. Ibig sabihin yung area na yan, mula dyan sa may bandang silangan o kanluran ng Luzon, Visayas at Mindanao, unti-unti na namang makakaramdam yan ng sungit ng mga pag-ulan dulot ng mahahatak sa ating habagat o Southwest Monsoon. At kita-kita naman sa satellite imagery ay unti-unti nang nag-organize at nahahatak na at nagkakaroon na ng monsoon gyre circulation o monsoon gyre pool dito sa may bandang Eastern Mindanao. Kaya yung dyan sa Eastern Mindanao, unti-unti mas makakaramdam na kayo dyan ng medyo masabang panahon, makulimlim at kalat-kalat na mga ilang moderate and heavy rain showers na po ha. At habang nagtatraves ito pataas o pahilagang kanluran, unti-unting gagapang din ang Southwest Monsoon Pool mula Visayas hanggang Southern Luzon na po yan. May nagtatanong, kailan ba yan mararamdaman sa Metro Manila? Well, may approximate days tayo dyan. Probably by next week na po yan. Kung hindi by Monday or Tuesday po. Again, depende po yan sa magiging kilos po ni 95W. Kasi posibleng bigla itong bumilis ng kilos. Baka bigla mag 22 km per hour yan.
kapag bumilis ang kanyang kilos, maaring mas umikli ang araw, maaring baka this weekend na po mararamdaman na natin sa Metro Manila. Pero kung manatili siyang mabagal, at least mga 14 kilometers an hour, 15 kilometers an hour, at least mga next week na po. Probably siguro between Monday to Tuesday ay unti-unti nang mararamdaman yan sa bahagi ng Metro Manila. Depende yan ha. Pero despite within this week o bago mag weekend, unti-unti mararamdaman na rin yan ng mga taga Southern Luzon, especially ng Bicol Region, west portions ng Southern Luzon, at Visayas area. So medyo be ready po tayo. Expected po na makakaranas na kayo ng mga heavy rain showers dyan sa mga susunod na araw at ating mga binanggit. May pagkakataon kayo between Wednesday hanggang Friday po ng umaga. So between Wednesday to Friday, dyan unti-unti nang nararamdaman ng mga taga Northern Mindanao at Visayas region ang sungit ng mahahatak sa habagat. So be ready po yan mga folks ha. At least hanggang this coming weekend po mga folks. Samantala itong C94W, since monsoon depression na po siya, so pasok na lamang siya sa low pressure area na may center air pressure of 1,002 hectopascals. Pero dahil nga po nandito na siya sa may pinaka-border ng Eastern China at sumasalubong siya sa monsoon flow dito sa Timog Kanluran kasi. Kaya medyo humina yung kanyang development at lumakas na po ng husto yung vertical wind shear sa kanya. At dahil sa combination na yan ay malabo at maliit na talaga ang chance nito na maging isang mas malakas pa na tropical cyclone. So yun lamang po, at least yung ini-expect na unang mga binabanggit na mga kumakalat na mga nagpe-fake news na lalapit daw sa silangan ng bansa, magiging super typhoon daw, ganyan. Hindi naman natin maaalis yan, lalo na si 95W. Maaari talagang umabot pa yan o mas lumakas pa. Kaya lang hindi natin pwedeng ang pangunahan ang lumalabas na real-time development. Siyempre, kung magiging super typhoon category naman yan, unang-una at malalaman din naman natin yan mga folks kung magiging super typhoon nga po siya. Then meron tayong minomonitoring, ginagamit na tropical cyclone track primary. Ayan o, according dito sa aking tropical cyclone track primary, ay ayon dito sa forecast nito, magiging typhoon category siya by September 13. 2024 po. So, lumalabas Friday po ito, magiging typhoon category daw. Kung hindi man maging typhoon, severe tropical storm naman siya. At least, meron tayong extended forecast. Huwag natin pangunahan na magiging super typhoon kaagad at parang masyadong nakakatakot kaagad yung balita na tila malapit sa bansa. Again, lahat ng possible tropical cyclone development hanggat nasa dagat yan, may chance up talaga yan na umabot pa sa typhoon category o super typhoon category. Kaya lang, wag natin agad-agad sasabihin na pag naging tropical depression, typhoon na kaagad ang kasunod. Hindi po. Tingnan muna natin yung progress. Meron pa kasi tayong tinatawag na 24-48 hour period para sa progress of intensification. Kasi aabot din naman tayo sa pagiging super typhoon category niyan eh. Ang ini-ensure lang natin na sapat yung kanyang sustainability of development at kung talagang walang mag-i-interrupt sa kanya. Kasi may mga factor na biglang magkaroon ng high pressure area or biglang lumakas yung easterly trade wind na mag-i-interrupt sa kanyang development na maging mas malakas na bagyo. So, ang babasehan muna natin yung extended forecast na pinapakita na posible talagang umabot siya ng super typhoon category ayon dito sa ating tropical cyclone track primary. Hindi naman natin inaalis yan ang mga possibilities niyan mga folks ha. So by Friday, naasahan severe tropical storm or typhoon category ang aabutin niya this coming Friday. So abang-abangan natin. Tingnan natin kung aabot yan mga folks. Since mataas naman ang yung kanyang competence o consistency na mas mag-i-intensify pa talaga yan at magiging mas further intensified tropical cyclone itong si 95W. Ang kagandahan lamang, wala itong magiging malaking significant impact sa bansa, kundi sa mahahatak na naman na ito na habagat. Mararamdaman na naman natin probably mga this coming weekend or next week na. Either Monday o Tuesday nga po. Lalo na sa bahagi ng Metro Manila. Pero mga this coming weekend, unti-unti nang mararamdaman yan ng mga taga Visayas at Southern Luzon ang sama ng magiging epekto ng habagat. So malinaw yan mga folks ha, para hindi na tayo paulit-ulit sa pagpapaliwanag kung kailan daw ba ito mararamdaman sa iba't ibang bahagi ng bansa.
So, magsisimula muna yan sa katimugang bahagi ng bansa sa Mindanao, then Visayas at Southern Luzon all the way na hanggang sa umabot na nga sa Metro Manila next week. So, kaya nga natin ng expectancy ay above 60% na po yung highly anomaly ni 95W. So, wala na pong duda na magiging further intensification pa ito o magpo-further pa na paglakas ni 95W. At kung pabasin naman natin sa global spectral model ay napaka-highly confidence na po na ito ay magiging severe tropical storm. Dahil kung pabasin natin ang mean sea level pressure, ayan, kitang-kita naman natin yung actual ng forecast ng global spectral model. Ayan, naging severe tropical storms, tropical storm to severe tropical storm ang inabot pa niya. Ayan, at maaari pang umabot ng typhoon category. Kung pagbabasa natin dito, Wednesday daw ito. So, bukas. So, para malaming tropical storm na ito to severe tropical storm. Ayan, papasok na siya ng severe tropical storm by Thursday daw or Friday. Yan, severe tropical storm by Thursday or Friday. So, dito mag-crucial kung by Wednesday pa lamang ay aabot nito ng tropical storm. So, probably for the next 24 hours ay magiging tropical storm na ito. Then, magiging severe tropical storm by Thursday o Friday. Yan. At inaasahang magiging typhoon na ito between Thursday o Friday ng gabi o bago mag-Sabado. And then, pag traverse niya rito, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Pre-assume by Friday po ito, papasok ng ating Philippine Area of Responsibility, and within o next 24 hours, exit din agad ito ng Philippine Area of Responsibility by Thursday na po. By Saturday rather. Kasi Friday, nasa loob siya ng PAR, then next 24 hours, Sabado, ay exit na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At dito pa lamang, maaaring maging super typhoon pa siya. Pero dito, base sa atmospheric pressure, 1,000 hectopascals, so mukhang around severe tropical storm to typhoon category ang currently forecast nito ng global spectral model. So, yung mga nagsasabi magiging super typhoon pa, hindi naman natin talaga inaalis yan. Yung aabot talaga siya ng super typhoon. Then, napakaganda nga po ng magiging upward low convection niya at kitang-kita naman natin sa actual satellite imagery. Ang iniwasan lamang natin dito, yung nagpapakalat, nalalapit ito ng bansa, may nagsasabi pang araw, magiging parang audit. Fake news po yun ha, napaka-misleading po yun. Masyadong firmongering yung mga kumakalat na ganun mga folks. At least malinaw tayo sa ating report na by Wednesday o Thursday, papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Then Friday, nasa loob ito ng ating Philippine Area of Responsibility na tatawagin natin sa local name na FERDI. So at least malinaw na tayo. FERDI po ang sunod na maipapangalan natin mga folks. At base naman sa ating mga computer models, kitang-kita naman natin, ay ganun din ang significant na confidence ang magiging development itong si 95W o pre-FERDI. At kitang-kita naman natin yung monsoon gyre na nahahatak dito. Ayan kitang-kita naman mga folks So alam na natin ang ibig sabihin niyan, yung habagat na hahatakin niya, magdudulot po yun ng mga heavy rain showers sa iba't ibang banig sa katimugan ng bansa, especially Visayas at Northern Mindanao, at asahan unti-unti mararamdaman yan mula sa Southern Luzon pataas. Ayan. So most probably mga bandang Southern Luzon o Visayas, ramdam po yung hatak sa habagat nitong si 95W o pre-FERDI. Sa Metro Manila, when may certain point na aabutin ito sa Metro Manila, so maaring next week na nga po ito mga folks. Ayan, kitang-kita. Mula yan kay GFS, kay ECMWF naman, ganun din. Very high confidence din ang pinapakita ni ECMWF na ganun din ang mangyayari. Yung monsoon gyre at yung outer trough na mahahatak sa habagat, magpapaulan niya ng husto sa Visayas, Southern Luzon at bandang Mindanao area. Kay NABGEM naman, ganun din ang ipinapakita, highly confidence din na pareho rin, Southern Luzon, Visayas at Mindanao, ang unang tatamaan ng hatak ng monsoon trough po ng ating southwest monsoon. So sa mga kababayan natin sa katimugan ng bansa, magiging mas preparado po tayo despite na hindi tatama ito ng direkta, yung epekto na naman sa habagat na magdudulot ng mga pagbaha sa inyong mga probinsya. So at least medyo prepare po tayo niyan mga folks ha. So, tatlo ang highly confidence po ng iba't ibang mga weather agencies na pare-pareho na ang ipinapakita ng GFS, ECMWF at NABGEM
maging ng Japan Meteorological Agency data feed sa ating FEMA weather monitoring ng Tropical Cyclone Assessment, yung confidence na ganito na talaga ang mangyayari hanggang this coming next week o this coming weekend. Mararamdaman na po yan, lalo na sa katibugang bahagi ng bansa na unang tatamaan. Kamustahin naman natin yung ating hydraulic section sa dam levels. Patuloy pa rin nagre-release si Ambuklaw at Binga Dam ng tag-iisang opened gates nila. Si Ambuklaw ay nag-release pa rin ng 0.30 meters at si Binga naman ay 0.30 meters din. Nakasara na po yung gate kay Lamesa Dam at Ipo Dam. Wala na po siyang nire-release. Pero pare-parehong halos nasa maximum level ang kanilang mga water reservoir. So, expected pa rin ang mga pagbaha just in case ulanin kayo sa paligid ng Ambuklaw Dam at Binga Dam, mga folks, dahil tuloy-tuloy pa rin nagre-release ng sobrang tubig ang dalawang dam na ito, mga folks. Titingnan naman natin sa ating water levels graph o plot na pagbabasehan ay halos stationary ito si Angat Dam. So, halos walang pinagbago. Yung kahapon, 194.59 meters at ngayong araw ay 194.6 meters. So, halos hindi nagbago yung level ni Angat Dam. Kay Magat Dam naman ay bahagyang bumaba. Kahapon, nasa 194.59 meters. Ngayong araw ay nasa 185.17 meters para binabasa ko kay Angat Dam. At ngayong araw, nasa 181.1 meters na lamang ang level ni Magat Dam. So, bahagyang nabawasan ng konti yung level ni Magat Dam. Pero sapat naman ang water level niya ni Magat Dam, sobrang sapat pa yung kanyang level. So, wala po tayong magiging problema. Mahigit sa 1.4 meters ang sobra niya sa pinaka-deviation curve ni Magat Dam. At ganun din kay Angat Dam, ay halos wala ring significant na nagbago, so wala tayong magiging komento, sapat pa rin ang level ni Angat at Magat Dam. Samantala sa ulat ng Dol, so far wala pa rin tayo na-detect, pero may mga initial noise na naman tayong na-detect dito. Well, malamang dulot yan ng solar flare na naman na nag-arrive sa Earth, so medyo nakaka-detect ng geomagnetic field ang aking seismometer. So normally magkakaroon ng mga ilang noise, pero pagdating sa paglindol, so far may mga ilang magnitude 4 plus ang nadedetect ng aking seismometer. Ayun, may mga mahihinang seismic activity. Pero mahina sa aking arrival sa Caloocan, pero kung titingnan natin sa data feed ni PBOX, nagkaroon ng magnitude 4.8 dito sa southeast ng Zamboanguita. Ngayon ko lang nabasa to Zamboanguita. Ngayon ko lang nabasa to Zamboanga del Norte to sa karagatan at Negros Occidental. So parang pagitan. Parang pagitan ito kaya tinawag na Zamboanguita. Southeast ng Zamboanguita ng Negros Oriental. Naganap ito kaninang 1:22 AM at magnitude 4.8 na may lalim na 10 kilometer depth. So medyo malakas-lakas ng konti. Sumunod naman kaninang 3:31 AM, northwest naman ng Sinait, Ilocos Sur, yan. Sa dagat ito, pagitan ng Lawag at Bigan City. Naganap ito kaninang 3:31 AM na epicentral depth of 12 kilometer. At meron tayong magnitude 5.2 na naman sa may bandang Balut na naman or bandang Indonesian Peninsula sa may Esangame ng Indonesian Peninsula. Parang sakop nito ng Indonesia pero tinawag pa rin sa atin southeast ng Balut Island ng municipality pa rin ng Sarangani, Davao Occidental. 5:01 AM ito naganap na may lalim na 154 km depth. Magnitude 5.2 po ito. So lumalabas, dalawa na po ang ating listahan ng magnitude 5 plus for the month of September 2024 mga po. So, yun lamang po ang ating latest nito. At mukhang hindi pa nase-separate yung bilang nito ng August at September. At dahil dyan, hindi muna natin mabibilang din dahil hindi pa totally separated yung total earthquakes nito. Hopefully, maayos ito ni PBOX para ma-count natin na eksakto yung bilang for the month of September 2024. Pero malinaw na meron naman tayong dalawang magnitude 4 plus na naitala ayon sa data feed ni PBOX at ikalawang magnitude 5.0 na naganap na naman sa Balut Island sa bandang Sarangani. At narito naman natin 3D weather forecast para sa araw ng Martes, September 10, 2024.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, September 10, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman ngayong tanghali at ngayong hapon. Almost makakaranas lamang tayo ng humid at maalinsangang panahon, especially sa Metro Manila at Southern Luzon at Visayas. Asahan lamang nitong bandang Eastern Visayas at Mindanao, lalo na makakaranas na kayo ng unting mga kalat na pag-ulan dahil sa umiiral na naman ang paghatak sa ating habagat. At visit naman sa aking website, lalo na sa gusto malaman ang real-time events at dynamic data mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po sa ating lahat.